Nakataas na ang Typhoon Wind Signal number 3 sa ilang lalawigan sa Region 2 dahil sa patuloy na paglakas ng Bagyong Guring. Pero bago pa man tumama ang bagyo, ay maaga nang naganda ang mga apektadong lalawigan. May ulat si Mark Fetalco. Puspusan na ang paghahanda ng mga otoridad sa Pangasinan at La Union para sa posibleng epekto ng Bagyong Guring. Nagsagawa na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pangasinan ng Pre-Disaster Risk Assessment kasama ang mga kinakulang ahensya. Inatasan na ang mga barangay council sa probinsya na i-activate ang kanilang barangay response teams. Habang nakastandby na rin ang emergency vehicles, trucks at water search and rescue teams para umalalay sakaling kailanganin ang preemptive evacuation. Sa isang memorandum na inilabas kahapon ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan, inatasan ng iba't ibang disaster agencies na maghanda ng preemptive evacuation plan para sa mga nakatira sa risk areas, kabilang na yung mga nasa landslide at flash flood prone areas. Naglabas na ng abiso ang Bolinao Tourism Office na bawal na muna ang paglangoy at iba pang aktibidad sa Bolinao Falls dahil sa malakas na pag-ulan. Pinagbawal na rin ang mga mangingisda sa paglayag habang hindi na rin pinahintulutan ng paglangoy sa mga beach dahil sa gale warning. Samantala, nagsagawa rin ng Pre-Disaster Risk Assessment virtual meeting ang La Union PDRRMO. Kabilang sa mga inihanda ng provincial government ang land and sea-based assets, manpower capabilities, food and non-food items, mga gamot at evacuation centers. Nakahanda rin silang i-deploy ang kanilang rescue vehicles at equipment kung kinakailangan. Bagamat inaasahang hindi direktang tatama sa Pangasinan at La Union ng bagyo, pinalalakas pa rin ito ang habagat na maaaring magdala ng malakas pag-ulan sa mga nasabing lugar. Kaya naman iba yung pag-iingat ang paalala ng mga otoridad sa mga maapektuhang residente. Mark Fetalco para sa Bayan.